Biglang nawala si Shannon Sharpe, so hindi na ako nakausog niyang Lakers in 5. Parang magiging Minnesota in 5 or kaya 6. Nakuha ng Minnesota ang advantage sa series 3-1 versus Lakers. Walang na-steal na home court ang LA. Yung crucial play pa ni Edwards na natapik ni LeBron yung bola, ang talino din ang pagkakatawag niya ng replay, 2 beses na yan. Imbes na out of bound, nakakuha pa ng foul itong si Anthony Edwards. Based dun sa replay at sa referee, ang Minnesota ang humingi ng challenge. Pero yung Lakers ang na-charge ng timeout. Parang coach din ng Minnesota ang humingi ng timeout nun habang nasa challenge. Pero ang LA ang chinarge. Kaya hindi rin sila nakahingi nun after ng free throws ni Edwards. At na-retain pa ng Minnesota yung isang challenge. Dahil nakitan tumama yung kamay nitong si LeBron kay Anthony Edwards kaya nawala yung bola. 32-19 run ang Minnesota sa last quarter. Lamang pa ang LA noon ng 10 points papasok ng 4th. 15 points agad noon kay Anthony Edwards na may total siyang 43 points, 8 rebounds, 6 assists, 5 out of 10 sa 3-point area at 14 out of 17 sa free throws. Nag-collapse pa si LeBron sa isang inbound play nung last 33 seconds. Siya yung scorer, siya yung pinag-inbound. Nagkasabay naman sina LeBron, Luka at Hachimura. 23 points para kay Rui, 27, 12 at 8 kay LeBron at nasa 38 points si Luka. 2 assists at 1 rebound nga lang sa kanya. Naka 6 points lang din ang bench ng Lakers sa Game 4. Talagang mauubusan sina LeBron sa dulo. Yung Minnesota, bench scoring nila 25 points. Muntikan pang ma-injured si Anthony Edwards dahil sa isang loose ball play na natamaan siya ni LeBron. Same tactics pa rin ang ginawa ng Minnesota. Hindi nila pinalalaro si Gobert kapag naghahabol. Sa last quarter, 3 beses ipinasok si Gobert. Kaso nga lang, lumalayo ang lamang ng Lakers nun. Sa 3 and 47 marks, tabla na ang score. Pagkapasok ni Gobert, naging 3. Agad siyang nilabas after ng 17 seconds. 3 and 30 mark. Doon na lumamang ang Minnesota. Pagkalabas ni Rudy Gobert noon, nakascore pa sila ng 11 points. Ang Lakers naman nasa 6 points. Parang ang pinaka-highlight pa ni Gobert nung masiko niya sa ulo si LeBron na nawala sa wisyo at gustong sugurin si Tito Rudy. Si Austin Reeves naman sabi siguro hanggang 17 points lang ako. Lagpas na sa limit. Meron pa siyang 7 rebounds at 4 assists, 5 out of 12 sa 3-point area. Nalimit ng Lakers yung turnover nila sa 10 sa Game 4. Kaso nga lang, 19 points pa rin ang binigay nila sa Minnesota. Based sa stats sa playoffs, kapag nagka-turnover ang Lakers, makakakuha ang Minnesota ng 18% chance na makakascore sila. Sila din yung pangalawa kontra sa OKC. Dahil halos 41 minutes ang nilaro nila sa small ball, naging Boston Lakers ang nangyari. 19 out of 47 sa 3-point area. Samantalang yung Minnesota, 14 out of 36. Lamang din sila ng malaki sa points in the paint. Sa free throws at foul, wala na tayong magagawa dyan. Pero yung mortal sins na ginagawa ng Lakers, dahil nga sa paggamit ng small ball, 18 offensive rebounds ang binigay nila sa Minnesota. Based nga kay Austin Reeves, battle of possession yung nangyari dahil mas nakakalamang doon ang Minnesota sa 18 offensive rebounds at plus 18 possession agad sa kanila yun. Mahirap manalo kung double digit ang turnover na nakakascore pa yung kalaban. Dahil walang legit center ang Lakers, talagang makakalamang sa offensive rebounds yung Minnesota. Mahirapan silang manalo doon dahil plus 10 possession agad ang Minnesota doon. Kahit 45 and 40 pa ang Lakers sa percentage sa field at 3-point area, yung Minnesota 42 and 38. Hindi na rin maulit ang Lakers yung ginawa nilang defense nung Game 2. Kapag tiningnan pa yung stats ng LA sa series, makakalaban sila ng 3 quarter. Wag lang aasa sa 4th quarter. Sa last 4 games, meron lang ang Lakers noon na 17 points per game kontra sa Minnesota na nasa 26 points per game kapag 4th. Plus 9 agad noon ang Wolves.